Hi, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be here for another reaction, no? At syempre, no, gusto ko po sanang kamustahin muna ang ating mga kababayan natin sa Pilipinas. Kamusta po kayo mga Pilipino diyan sa Pilipinas? Luzon, Visayas, and Mindanao. Yep, kamusta po kayo dyan? At syempre po, no, ang ating pong mga kachong, mga kabady, ang ating pong mga overseas Filipino workers. Yep, kamusta po kayo mga OFW, no, from the any corner of this world, at kayo po sana ay nasa mabuting kalagayan, at kayo po ay bayani ng ating kapwa Pilipino sa ating bansa sa Pilipinas, dahil kayo po ang dahilan. Kaya ang ating pong mga mahal sa buhay ay kahit papaano ay nakakaraos po, dahil kayo po ang nagsasakripisyo para sa kanila, kaya mabuhay po kayong lahat. Okay? At syempre po sa mga OFW, na balita ko po ay kayo ay aalis, pupunta sa iba't ibang panig ng mundo. Ay kayo po ay good luck sa inyong journey. Sana po kayo ay mag-succeed sa mga bansang pupunta nyo. Just remember, always take care of yourself, pray to God, and just work. Don't abuse yourself again. You should be okay. Alright? Okidoki. Okay. Salamat po mga OFWs. Ayan. At syempre po, no, nakikita nyo sa dito, sa baba, no, ang ating mga senador, no? Palakpakan po natin ang ating mga senador, si Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Bato, at si Go, no? Sila po ang endorse ng ating Tatay Digong, and meron pa po tayong idadagdag dyan, mga ilang araw pa. But sila po, sana po mailagay natin sa ating Senado, dahil alam nyo naman, ang mga senador ngayon, mawawala lang ng 3 years, babalik na naman. And you already knew those people na kung anong ginawa nila o kung may nagagawa ba sila. No? Lalo na yung isa dyan, o yung dalawa, o tatlo, no? Dalawang artista, no? Yung isa sport athlete, no? At yung isang sport athlete na boxing ngayero, ay galit na galit kay Bangag nung araw, no? Ngayon, talagang higop na, no? Kaya it's really disappointing. I respect that guy, pero wala ko tayong magagawa. Ganyan talagang politika, and I guess gusto niya makapasok sa politika ulit. Baka na-board sa kanyang lugar, no? Kaya gusto niya ulit magpa-epal sa Senado. Pero nasa inyo na yan, no? Sana po matuto na tayo. Huwag na tayo masyadong magpadala sa mga popularity. At subukan naman natin yung bago, katulad nga ni Rodante Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez, para naman malaman natin, para naman gumanda ang mga senador natin, mga chong. Kaya sana po ay be wise on voting the candidates. Sa mga congressman naman, ay alam niyo naman po siguro kung sino yung mga tuwad, at alam niyo naman siguro kung paano sila ilalaglag. Sana po ilagay natin yung alam natin na fair naman po magtrato sa mga taong bayan. Kasi itong mga to, wala naman po itong 19th Congress na to, no offense sa mga ibang congressman na ang ginawa lang nila ay trabaho sa Pilipino, no offense, pero karamihan po dyan ay mga corrupt. Kaya pasensya na po, no? Wag mo kayong magagalit sa akin, pero yan ho ang pinakita ng 19th Congress, no? Sa pamumuno ni Tambaloslos Romualdez, yung speaker na takot lumaban kay Bacali ba yun, di ba? Yung babae sa Leyte o sa Tacloban, no? Kung saan man ang distrito ni Tambaloslos, ay pinatanggal niya. Alam nyo, konting ano lang yan, konting mga usap lang dyan, no? Konting reaction. Itong si Tambaloslos, mukhang takot. Kasi kung talagang mahal siya ng distrito niya, ay hindi niya gagawin yan, di ba? At ang balita pa, hindi lang daw si Bacali ang medyo natanggal ngayon, yung iba pa raw kandidato. So, you can tell na talagang napakawalang hiya nitong speaker na to, at sana nga ay maibaba sa korte na maipasok ulit yung kalaban niya, na si Bacali ba yun? Si Nene, parang ganun balita ko, matino naman daw yun, at sana makapasok at matalo na itong si Tambaloslos, dahil mayaman na yan, marami na nanakaw yan. Sana korte na ang kanyang pupuntahan sa susunod. Okay? Alright, at ang topic po natin ngayon, ang aking reaction, no? Medyo natagalan tayo ng konti, but at least ay iahabol ko lang to. At mukhang lumalamig na, di ba? Lumalamig na naman, no? Mukhang magagaling talaga yung mga vloggers ng Bangag. At tinatakpan na nila. At again, si Sara na naman dito sa likod ko. Ayan. Siya na naman ang ngayon ang topic of the day. Talagang, I guess, para kumita sila, no? Ay, itong si Tulfo Boy, yan. Ituloy natin yung questionable about his status, no? And katulad nga na sinabi ni Mama Harlika, ay nung nagsalita ito si Tulfo Boy sa kanyang show sa YouTube, ay wala siyang sinagot, no? Kundi yung drama. Para kang MMK.
And I know that you used to work at ABS-CBN. Ay, wag ka naman sana nadala ng MMK. The thing here is Mr. Tulfo Boy, no? Ay, sa ginawa mong sagot, na inaasahan ng tao na sasagot ka nga, ay baka doon naintindihan ka sana ng mga Pilipino. Alam mo kasi, ang ginagamit mo kasi yung nagpapakaawa ka eh. No? Nagpapakadrama ka, nagpapaawa ka sa kapwa Pilipino, and you are so confident na kaya mo manalo sa Senado. Alam mo, unfortunately, talagang nasa number 1 ka pa naman hanggang ngayon, no? So far, no? Pero kasi nga, hindi masyado na-educate ang mga Pilipino, kaya siguro ganyan ang tiwala niya sa'yo. I mean, there's nothing wrong to help. No? Wala naman tayong dapat i-debate doon. Kahit naman po tayo, kahit konti, tumutulong sa kapwa Pilipino na nangangailangan. Yung talaga totoong nangangailangan lang. Pero ang akin lang naman, huwag mo gagamitin yun. Kasi you brothers were already known na tumutulong naman talaga kayo sa Pilipino. Nagkataon lang na may mga niluluto rin kayong kahit papaano ay questionable din. Diba? Well, anyway, panoorin po natin yung sagot niya. I think 2 weeks ago or 3 weeks ago. And nung napanood ko to, akala ko nga sasagot na siya sa mga paratang sa kanya, allegation. Eh wala rin eh. Nagdrama lang, di ba? Instead na diretso niya, akala ko ba ang mga Tulfo, matatapang, isang sagot, isang tanong, isang sagot. Eh bakit ito? Gumanong ka pa, di ba? Para ka naman nagti-TikTok, tinanggal na nga sa US ang TikTok. Well, anyway, panoorin natin and you will hear from me. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ako ng ilang basher, mga troll. Wala naman yung problema, sir, kung kino-question ka ng mga vloggers. Yung troll, hindi ko na alam yun. Dahil hindi naman ako troll eh. Kasi alam ko yung nangyayari. Kaya ako, isa rin ako sa nagtatanong. Bukod kay Ma'am Maharlika, ako naman nandito sa US, ibig sabihin, nagtatanong ako. Kasi, kawawa na naman ang mga Pilipino. Niloloko mo na naman, di ba? Eh, sa mga sinasabi mo, alam mo kung sino ka pa magsalita. You know what? Straight talk lang tayo, no? Kung ako lang yung nasa government, at kayong tatlo, na nananakot pa o tumitira pa sa gobyerno na employee, bawa. Well, the thing is, marami kasi naman sa government employee, mga gago eh, di ba? Kaya itong mga to, malakas sa loob. Pero sa akin, parang when I was watching their show, parang minsan, may mga time na parang sobra naman yung banat nila. No? Pero ganoon talaga eh, di ba? Tuloy natin! Eh, Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Palagay ko wala na. No? Di ba? Dahil itong kaso mo, ay hindi mo naman sinagot at meron ka talaga kaso sa US. Alam mo, Mr. Tulfo Boy, kung alam mo lang, no, dahil matagal ka naman sa US, hindi naman ito katulad ng Pilipinas, no, na kung sino malakas or kung makakalusot, lulusot, no? Kakasuhan ka dito sa US dahil meron ka ng note sa US and unfortunately, pinirmahan mo na na-receive mo yung sulat nila. So, those are in process. Hindi nga lang mabilis kasi hindi ka naman, sino ka ba? Hindi ka naman importante sa kanila masyado, no? Pero, you did some fraud. Yun ang ang question ng US doon. Kaya yung sinasabi mo padrama-drama ka na kesyo nag-TNT ka or something or ito pa ginagawa mo lang sa pamilya mo. Alam mo, there's nothing wrong with that. No, understood ang kanyang kadramahan bilang naging TNT sa US just like other Filipinos. May maraming Pilipino dito na nagti-TNT and yeah, it's part of the system. No, I know it's illegal but it's already here. 'Di ba? Pero the thing is, yung status mo hindi ganoon eh. 'Di ba? May questionable eh. Biro mo 3 times ka nag-renew ng American passport, di ba? So, huwag mo sasabihin sa amin na nag-TNT ka. Hindi naman tanga mga Pilipino dito. And I'm not saying na tanga mga Pilipino sa Pilipinas. Kailangan lang nila malaman kung ano yung ginawa mo. Kasi you're running for public service. Okay? Kaya, sige, tuloy mo na natin. Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, eh bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas. Yun! Meron, pare koy! Meron po. Meron kang nilabag na batas. Kaya huwag mo sasabihin yan. Tatawanan ka lang talaga ng mga Pilipino na nakakilala sa'yo. And come to think of it, yung mga nagsasabi nito, especially yung mga nilabas si Ma'am Maharlika na inaano ko lang, pina-follow up ko lang. Balita ko, mga kapitbahay mo pa to. Darating tayo dyan. Kaya mga chong, wait lang. Dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Yun, doon ka mali.
meron ka. Meron kang niloko sa Amerika. And yes, wala kang niloko Pilipino. Ewan ko, no? Well, hindi ko na alam 'yon, no? Pero sa US meron. See? Etong problema mga chong, kung hindi to alam ng mga Pilipino, lumalabas na siya ang kawawa. No? Pero kung malalaman niyo talaga yung tunay ng ibang ng kabilang side nito, maintindihan niyo, sasabihin niyo, tarantado tong tulpo na to ah. Niloloko tayo ah. Ganyan ang magiging reaction niyo, no? Pero the thing is, marami kasi hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyayari sa Tulfo Boy na to. No? And yung mga Tulfo Boy fanatic, sinasabi nila, naninira lang yan. Mga vloggers na yan kasi malakas si Tulfo, number 1. Wala po tayong problema doon. He is really number 1 as of now sa Senate. Wala tayong magagawa dyan because you can tell that lots of many Filipinos doesn't know kung sino talaga itong tao to, kung anong ginawa nito sa United States. Ang alam lang nila, tumulong to sa Pilipino. And that's how it is. No? That's how it is. Kaya yan ang style niya. Yan yung kanyang parang bala na I help Filipino, I give support to Filipinos, I try my best to help Filipinos, I did action. I did act. Rather than the government employee, ako, tapakilos ko. Yan ang pinagmamalaki nila. But in the other side of their personality, meron silang ginawang ganitong illegal. No? Kaya, it's really sad. Di ba? Dahil nga, ito na naman tayo. Di ba? Nagpapabudol na naman tayo. Di ba? Okay, panoorin pa natin. Wala po akong niloko. Pero, yung nire-remit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko. Walang problema doon. No? Yung nire-remit mo. Walang problema at okay lang yun. That's part of it. You're a dad for many, wives? Balita ko, 10 anak mo? Oh my gosh, man. Ang tulis! Anyway, sige, pakinggan pa natin. Yan mo, totoo kaya. Ito naman si Aljo. Ganyan yun. Bilib pa naman ako sa tao to dati pero wala rin palang utak tong Aljo na to. I guess talagang he just wanna stay in the show kaya siya ganyan, no? I don't blame him, di ba? No, pero kung may paninindigan tong Aljo na to, pero sana sinabi niya na, pare, sabihin mo na kasi yung tanong para matapos na. Hindi yung mag-MMK ka na muna, di ba? Hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ay pinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin kinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Once upon a time. But once upon a time, you bought an identification named Eric Sylvester Tulfo. That was born on December 30, 1965. Diba? In Hawaii. And it says here by the US that it is not your true identity. So that is the once upon a time. Once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Yun o. Yung ibang mga kababayan mo natin, karamihan mo si mga nakakarelate. Hanggang ngayon, marami po tayo mga... I'm sorry, Mr. Tulfo Boy, wala po. I don't think karamihan nakakarelate. Siguro yung mga nakasama nyo dito sa California ay, maybe, syempre, tropa-tropa kayo dyan. Pero majority of the Filipinos knows what you did. No? Kaya wag mong, sa mga nanonood po rito, yan po ang pagkakilala namin sa kanya. And it's really true. May mga documents, no? Hindi to yung mga haka lang mga chong, di ba? Ito po may mga documents po to, kaya malakas po loob ko rin na magsalita against him. Kasi he's running for senator, mga chong. And meron na nga nakalusot ng Tulfo, di ba? And you know, hindi masaya 100% ang mga tao because we thought na itong si Raffy Tulfo ay talagang ipagtatanggol ang Pilipino. Hindi po. Yung mga maghihiwalay lang ng asawa ang pinagtatanggol ito. No? At bibigyan ng negosyo, di ba? Yun lang po yun. Pero when it comes to bill, yung mga wala. I'm sorry. Kung meron man nanonood na Tulfo Boy dito, fanatic, kay Raffy, I'm sorry. Pero he is not really the great guy that I was expecting. Anyway, here we go. Kababayan tayo na nag-OFW na walang papel, na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos sinaharang niya sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magka-TTNT lang. Hindi ko nasisisin ba yun? Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Hindi yung sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yun. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. Wala naman po tayong sinasabi na pupunta sila doon para magbigay ng kahihiyan. Kayo ang tinutukoy namin. Diba? Kayo, hanggang ngayon sa sinasabi nyo, wala kayong sinasagot sa tanong ng mga tao na, ikaw ba ay si Eric Sylvester Tulfo? O ikaw ay si, Teshiba Tulfo? Huwag niyong idadama yung ibang tao. Huwag niyong idadama yung mga OFW. Yes, we know that already. Many, many times.
All we want to know is about you because you are the one who is running for senator. Meron na ka nakalusot na Tulfo. E di syempre ngayon, Filipino just wanna make sure na hindi na naman to isang budol. Ang problema kasi marami lumalabas na ngayon against you guys. May mga ginagawa pala kay kalokohan noon which is na nakarating din sa akin yan noon, hindi nga lang uso pa social media. But the thing is, totoo pala. Maririnig nyo po mamaya. I can relate by audio kasi isa ako na ganun. You cannot relate, Mr. Tulfo boy. No, in the first place, you are Erich Sylvester Tulfo. And you were born in 1965. Yun ang sabi mo sa passport mo. Ngayon, sa katangahan mo, sa kaka-style mo, because you are congressman and you wanna do G2 visa, no? Nag-apply ka. Nagkaroon ng G2 visa para diplomat ka nga naman. Para sikat. Oh, nabuking ka. Nalaman nila na, teka muna, ito yung ano Kaya, mga chong, please, kung naririnig nyo to, napapanood nyo ko, marami na nasa public na yung ginawa niya kalokohan. No, kung gusto niyo ng kopya, I will send it to you, i-inbox nyo sa akin sa comment. Nandito lang, no? This is legit. Hindi po ito paninira puri, no? Ito po. Na undocumented OFW. Kaya naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli ko, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito. Wala. Wala ng integridad. Wala. Walang integridad. So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho You are not TNT. You bought identity. Yun po yun. na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. Well, actually, kung sinabi mo na yan totoo, nung una pa, maybe sa COA pa noon, maybe baka iba ngayon. No? Baka, I don't know. Pero if you really wanna serve the Filipino people, sana naging honest ka na. Kasi public yan eh. Ang dami na nga sinungaling na politiko sa atin eh. Oh, kurap pa. Oh, yung isa addict pa. Oh. So, parang, parang dadagdag ka pa. Di ba? And I know, siguro nga dahil nasarapan ka sa being a secretary of DSWD and now you're a congressman. Which is unfortunately, pinaupo ka congressman if you have a questionable about your status. And come to think of it, mga chong, no? Pilipino naman talaga tong hayop na to. No? Pero, I guess, kasi nga fraud yung ginawa niya, kaya questionable ang kanyang status ngayon. Man. You tell me. I tell you now. Si Aljo pa tatanungin mo, tanga rin yan. Sunod-sunuran din sa iyan. Hindi na pwede magsilbi. Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Hindi po ako... Yan ka na naman. Nag-scam ka ng Pilipino, Mr. Tulfo Boy, di ba? You scam the United States. Kaya wag kayo... Mga chong, he scammed the United States. Yan po totoo. I don't care. Mag-file ulit siya. Itong tao to kasi pinabaksak niya isang channel ko dahil copyright daw. This is not a copyright now, Mr. Tulfo Boy. I have copy of it. Kaya wag mo akong sasabihin copyright. Siguro yung video na yan, pwede. But, ibig sabihin, bitter ka talaga, di ba? Nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. You did. You did. No? Iba lang yung pinaka parang meaning o pinaka definition ng ginawa mo. Pero you did. Mga chong, you did. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalo wala po akong kaso rito. Meron. Cyber libel. See? Iyan ang problema, mga chong. Kung kayo may kamag-anak na hindi kilala itong tao to at pinaplanong iboto ito, sabihin nyo. I mean, I admit it, hindi naman ako maaapektuhan. Pero ang mga kapwa natin Pilipino pa rin ako eh. Diba? Kaya, ang akin lang po, sayang, kawawa naman. Marami pa naman diyang senador na pwede. But again, it's gonna be up to the Filipinos. Wala po akong kaso ni isa sa panluloko, pagnanakaw, wala po. Cyber libel meron po. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Bakit nga po sasabihin? Ano mo niloko? Nanloko ka nga eh. Sino si Erich Sylvester Tulfo? Sino yon, Mr. Tulfo Boy? Kung talagang hindi ikaw yan, hindi sabihin mo sa public. Ayan may show ka naman. Media ka naman. Wala ka sinasagot eh. Hindi mo binanggit yung Erich Sylvester Tulfo, yung Erwin Teshiba Tulfo, born 1963 si Teshiba, si Sylvester 1965. Wala kang binanggit eh. Nagdrama ka lang. Diba? Ang bihira tao. Alam mo ba, isa lang ito eh, kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Yes. Hindi, alam mo, mga chong, hindi natin binabanatan ng tao to. Kinu-question lang natin yung pagkatao niya. Diba? And unfortunately, again, number 1 sa Senate ngayon, as of now.
And I hope bumaksak ang hinayupak na to, di ba? Dito pa lang niloloko na kayo eh. Di ba? Parang wala raw siya ginawang masama or something. You did something. And the thing is, you're running for public, kaya hinuhukay kayo ng pagkatao mo. Yung pala, mabaho din. Po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa. Oo na! Sinabi ko na sa nanay ko, pero nanay ko po ay nalungkot. Namumuhay pa yung nanay ko. Fast forward natin. Gawin natin. Pagkatapos may tumitira pa, dala-dalawa, sobra-sobra na, magkapatid pa. Pero magagawa natin, yun yung tingin mo ng tao eh. Yun na nga ho eh. Yung tingin ng tao, we thought na itong kapatid nyo ay gagawa talaga ng i-defend yung Pilipino. Kita nyo naman nangyayari ngayon mga chong. Yung isang nakaupo na sa Senado, anong ginagawa niya? Sa PCSO pa lang. Tumameme na, di ba? Siya pa mismo nagsabi, uulitin ko, sabi niya, ako ang gagastos, papaimbestiga ko yan si Robles. Ano nangyari? Tumahimik. Ang balita. Nagkaabutan daw, bilyon. Kaya ngayon, maingat na ang Pilipino. Biro lang, yung isa, nakakalusot na, aanga-anga naman sa Senado. No? Ang drama-drama mo, may pa-walkout pa, para kasi Mike Abby opinion. Tapos magdadagdag pa tayo ng ganito, scammer din, di ba? Mga Pilipino, gising po. Ang dahilan siguro dyan, tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala Yeah, pa po magmamanifest. kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun sir, wala po binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Yun lang, no? You took advantage of that. No? At yun ang mga tanga naman na politiko, ganun ang ginawa, no? At nagkataon lang siguro na hindi nyo nakatapat yung matinong politiko kasi I never see that you guys argue with a good politician. No? Halimbawa, si Baste o si Paolo o kung ano, o si Sara, kung hindi nyo binanatan yan dahil alam nyo matinong politiko. Pero ang mga binabanatan nyo, yung mga gago politiko, which is okay. Diba? Nakatulong kayo, tinulungan yung mga Pilipino na nagawa nyo ng paraan. That's fine. Filipinos appreciate it. You know? But the thing now, Filipinos are demanding na sagutin mo yung pangratang sa'yo. Pero sa mga pinagsasabi mo ngayon, ito naman si Adjo, tatanga-tanga din, di ba? Hindi ba sabihin, sir, banggitin mo na yung bintang sa'yo sa passport para matapos na. Wala siya sinasabi. Isa rin tanga yan. No? Kaya, mga chong, please naman. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay Yan na nga yun. hindi nyo namin tinatanggihan. We are different bayad sa ospital. Nung naging sekretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency. Syempre, pagmamalaki niya na yan. No? Pero natanggal din sa DSWD. Questionable status niya. So yung mga salitang ganito, if you really open your mind, mga Pilipino, mga chong, maisip mo, sige, pero sagutin mo pa rin yung tanong. Di ba? Yun eh. Bigay ko na. Binibigay. Siguro, hindi kaya, because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, oras mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rafi, from myself, siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, nanloko, nanlilang, ano nanlilang? Yep, nagnilang ka po, Mr. Tulfo Boy. No? Again, sino ba si Erich Silvestre Tulfo at si Erwin Teshiba Tulfo? You never mentioned that. And yes, as of now, hindi mo sinagot, nanloloko ka ng tao. What did I do? What did we do? You scumbag. Ginawa ho ba kami masama? Yes. Nakaw ba kami? No? Did we steal from the government? Yes, Did sa we US. cheat? Did we scam? Yes, exactly. You scam. You scam the US. No? Pa namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ini-invest ko po sa negosyo nung dumating po ako. Yeah, yung mga ganyan. Ipon-ipon yan. Makikita nyo yan. Anyway, tuloy natin. No? Tumatagal tayo. Lang, mga sinungaling. Ano mga sinungaling ano doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Yeah, Tira ng tira sa gobyerno, lalo na sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na apat. Dito pa lang. No, dito pa lang palpak na to si Tulfo Boy. Dahil binabanatan niya si Maharlika, alam naman natin kung sino tinitira niya. Hindi po nakapag-asawa yan ng am-am na sinasabi niya, no? At siguro sa sobrang galit na itong Tulfo Boy, nasabi niya na hindi niya dapat masabi na hindi naman totoo. No? Diyan pa lang, scumbag ka na. Diyan pa lang, sinungaling ka na, Tulfo Boy. No? Ba't hindi mo sagutin si Maharlika ngayon? Again, hindi ko tinakampihan si Maharlika dahil alam namin na hindi yun ang pagkatao ni Ma'am Maharlika. Gumagawa ka naman ng storya. Bakit? Kasi hindi lahat ng Pilipino nakikita si Maharlika. Yan ang ibig ko sabihin. Scumbag ka. Napakaswerte mo. Apab. Napakaswerte mo. Mamahalin pa yung mga antipara mo. $700 po, Mr. Tulfo Boy. No, alam ko po yan. Baka nga sa Ross pa binili ni Ma'am Maharlika yan eh. At saka kung talagang, di ba sabi mo, magsasabi ka na totoo, media ka, at ilalamas mo yung totoo, pakita mo na mahal na salamin ni Ma'am Maharlika.
Again, hindi ko pinagtatanggol dito si Mama Harlika at hindi ako bayad ni Mama Harlika. No? Sasabihin na naman lang magko-comment, bayad ka ni Mama Harlika. Hindi po. Alam ko lang po na hindi ganoon ang taong yan. No? Ito si Tulfo Boy ay nagdagdag lang ng ganyan para masira si Mama Harlika. Kaya akala niya tanga mga Pilipino. Hindi po. No? Kaya ang akin lang. Tapos sabi mo may asawang af-am. Pambira. May picture ka. See? Ito yung mga tipong tao na talaga sinungaling. Kaya you're a scumbag. Sabi mo hindi ka sinungaling. Diyos ko po. Dapat Ginamit pa yung Diyos. Diyos ko. Baka sinabi nga ni God, sarap mong batukan sinungaling. pasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apang mo. Hindi ka kailangan magkaroon ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburoni, mga ahas na puti. Why don't you come home? Actually, Mr. Tulfo, ito naman ang tanong ko sa'yo. Kung masasagot mo rin dahil hindi naman tungkol sa status mo. Lahat ng sinabi ni Mama Harlika, nagkatotoo, di ba? Oh. Ano siya sabi mo na dakdak na vlogger ka? Pero lahat ng sinabi niya, nagkatotoo eh. Oh. Ikaw ngayon nang sumagot sa mga tanong naman namin. Sino ka ba talaga? Oh, nasabihin mo, umuwi siya ng Pilipinas. Tama naman si Harlika. Ano, para pagurgur ni Lisa Tanas. Oh, di ba? Malakas sa loob mo kasi kakampi mo ang Marcos. Siguro kung kalaban mo ang Marcos, hindi mo gagawin yan eh. Di ba? Malakas sa loob mo. Kaya ka nga naging congressman ng DSW ito eh. Paborito ka ni Bangag, di ba? Oh, dati ka maka Duterte, pero look at you now. Kayo mga Tulfo, kung saan meron. It's so disappointing. Kala ko kayo na ngayon matinding mga newscaster o anchorman o mga journalist na matatapang na magtatanggol sa Pilipino. Yung pala, mga scumbags din kayo. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apa mo ng Amerikano. Sino ka para sabihin mo dyan kay Mama Harlika na ibenta mo ang mga ari-arian mo rito? Who the hell are you? Because dahil bata ka ni Bangag? Bata ka ni Lisa? Aso ka ni Tamba? Because you know the government is with you all the way. From money to power. Kaya ka ganyan? Wala kang karapatan sabihin na ibenta mo to, ibigay mo sa mahirap. Who the hell you think you are? See? Hindi ka pa nga lang senador eh. Ang yabang mo na magsalita. At saka, kung talagang, kung yung mga pinagsasabi ni Mama Harlika mali, well, I will agree with you. Pero lahat na sinabi niya, tama eh. Wala ka na lang masabi. You're just trying to shift para makita ng mga tao at sirain mo yung pagkatao ni Mama Harlika. Pero it's not working. Kasi nga matino na yung Pilipino. Nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Bakit hindi ka umuwi dito? At para kayo mapatay na? Di ba? Ha? Asa ka ba? Yan ang style na yan. Diba? Akala naman ni Tulfo, tanga si Mama Harlika. Diyos ko. Ako talaga magsasabi ng Diyos ko dahil, oh my gosh, may magsasenador ng ganito, maawa kayo, Pilipino. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas. Gumawa Kasi Tanga rin si Aljo eh. Ikaw ba naman, Aljo? Ako naman sasagot sa'yo. Ikaw na lang titirahin ko, hindi na to si Tulfo dahil tira-tira na to eh, di ba? Ikaw ba naman may death threat? Uuwi ka? Ikaw kaya halimbawa, Aljo, may death threat ka rito sa US at pwede ka pupunta ka. Ang tanga talaga. Noong una, bilib ako sa'yo pero ang tanga po pala talaga, grabe. Hindi na ko kailangan ni Harlika tumakbo, Mr. Tulfo Boy, no? An Aljo Boy. No? Kayo mga aso talaga ni Tamba. Si Sara na nga eh, ang tatakbo. Yan, may balita tayo dyan. Masaya ko dyan. Mama Harlika doesn't need to run for president, you dumbass. Alam mo, ito yung sagot ng mga taong hindi na makasagot. Yan ang mga sinasabi niya. Umuwi ka rito! Tulungan mga Filipino man! Yan, ganyan ang taong yan. Yan, guilty na yan. Guilty as is na yan. You run as president for the republic. Si Adjo naman, okay ang speaker. Gali, tatangan itong mga to. Sasagot lang ng isang tanong kung ikaw ba si Erich. Kung ano na pinagsasabi. Adjo, please shut up. Ang tanga mo. Gusto niyo tumakbo kay senador or congressman? Ako na lang. Tulfo Boy. Ipapa-renounce ko yun sa akin. Totoo. Ako na tatakbo ng Congress and I want you to be in Congress and I want to debate with you. You want that? Alam mo kasi mga chong, if you really want to serve the Filipino people, hindi ka matatakot eh. Kahit pa Congress yan, Senate or what. As long as you're serving them right at wala kang tinatago, hindi ka matatakot eh. Ito kasi dakdak lang ng dakdak eh. Tapos si Aljo dakdak din. Ang tatanga lang po mga chong, nakakahiya. Yan ang senator? Oh my gosh. I hate that. Yung isa naman ho dyan na dahil hindi personal sa Davao na may kaso sa Sapa. Sir, kung gusto mong makatulong. See, ito yung tipo ng mga Pilipinong tradition na eh. No? Pag hindi makasagot, babanata na. Dapat bago siya bumanat, sagutin mo muna yung tanong sa'yo. And then pag nasagot mo na at okay na, saka mo banatan. Yan lang, hindi. Yung tatay mo ganito, ganyan. Because you're trying to escape sa sitwasyon. Ganyan ka, ulul. Diba?
Oh my gosh. Kita mo mga chong, sinagot niya ba yung tanong sa kanya? Na kung siya ba si Erich? Hindi niya sinagot. Di ba? Nangahamon pa at nangaasar pa, nanira pa. Ikaw na nga nasisira, nanira ka pa. Tulong. Tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. And you know that too. Oh my gosh. Dali, man. Anyway, ganun to talaga. At I'm pretty sure kayo naman po napanood nyo sa iba yan. And it's really sad na merong ganitong kandidato number 1 pa na ganyan ang ugali. Man, I can't believe that. Alam mo, pag naging senator to, wala na. Yabang na yan. Parang yung kapatid niya. Ay. Sana mga Pilipino magbago ang isip. Marami nga ako lang dyan, tumatakbo, may kasong kriminal. Diyos. Dami. Sus Maria Jose. Nagdako talaga ng pera. Si Aljo, binanatan pa si Tamba. Ingat ka, Aljo, baka mamaya pagurgur ka. Nagdakaw pa ng pera. Tapos ito naman si Tulfo, convicted pa. Di si Castro yung sasabi mo. Ikaw rin naman, convicted ka rin, di ba? Sa cyber libel? Ikaw rin yun sila sa tinitira mo yung sarili mo. Oh my gosh, itong mga tao to, di na alam mo sinasabi. Para matapos na huwag lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Meron. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. To give better education to his family or children. There's nothing wrong with that. Again. Lahat po siguro. Yo, janitor, saludo po ako sa Amerika. Wala po nagkaso sa akin. Dito wala rin po akong kaso. Mga kababayan, Meron na po, Mr. Tulfo Boy. Kinakasuhan na kayo ng state. Kaya huwag niyo sabihin yan. hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that? The point is, may dahilan po kaya umalis yung tao Lahat po, Iiyak na. See? Kailangan para makalimutan ng tao. may dahilan Kung wala po ako niloko, pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung Alam niyo, Mr. Tulfo Boy, it doesn't make sense. Ikaw lang naman ang tinatanong dito. Dinadamay mo ang mga OFW. Kaya no, it doesn't make sense. mga ilan. Tulfo sa Senado, we will leave that to you. The voting, it was God. It was the Nazareno who helped me, kaya maswerte po ako. Ginamit pa si God. Yan po totoo yan. Maraming salamat po for listening to my story, and that is the side of my story. Yun. Mga chong, narinig niyo naman ang sinabi niya. Pinas forward ko na kasi puro kadramahan lang ang ginagawa niya. No? At hindi niya pa rin sinagot ang tanong. No? Kung siya ba si Erich Silvestre Tulfo at bakit siya nag-renew ng passport as an American citizen pero Pilipino pala siya. No? Siya pala si Teshiba, no? Hindi Toshiba na TV. No? At talagang hindi niya sinagot. Tapos yung isang Aljo naman tatanga-tangang follow up. Ibig na tulungan na, sir, sagutin mo na yung tanong sa'yo tungkol sa passport. Wala rin. Diba? Kaya maraming questionable Diba? Katulad nga nito. Sabi nga nila, kakasuhan na sila ng state dito sa US about the passport fraud. No? And syempre, yan naman po ay ipinoprocess ng US. Hindi ganun kadali. No? Processing yan. At syempre, I think he's still an American citizen kasi nga ay, what do you call this? Iba naman ang USCIS. But anyway, ito nga yung sa sulat, no? Sabi ko nga sa kanya, tinatanong natin siya na si Erich Silvestre Tulfo ay the Department of State, yan po, State has revoked the US passport number issued to you in the name of Erich Silvestre Tulfo. Along with any other valid US passport issued to you pursuant to 22C.F.R, which provide that a US passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally. Diba? At ito, yung kaso ni Tulfo, fraudulently. No? Kaya, 3 beses niya na-renew ang passport and it's all about Erich Tulfo pero hindi pala siya yun. So, wag po tayong maniniwala na siya isang TNT. Nakagamit po siya ng isang identity under the name of Erich Silvestre Tulfo at napakinabangan niya po yun and he is an American citizen here, di ba? Pero, the truth is, he is really a Filipino born and he was born in Tacloban City, Leyte. Bata pala kaya pala malapit ito kay Tambalos no? On the August 10, 1963. So, it's really a scam. No? And unfortunately, yun ang nangyayari sa kanya. Lumalabas na sinasabi niya dito. Okay. Diba? So, yun lang po ang ibig ko sabihin. At at least pinapaalam po natin sa inyo. And ang USCIS nga, no? Siyempre, after, ang state kasi makikipag-coordinate niya sa USCIS para naman kasuhan siya sa citizenship. I-revoke na rin yun, yung pagiging US citizenship niya. Parang baliwala na yun, mawawala na yun. It's nothing. Ang problema, no? Ay, kung ito ang ginawa ni Tulfo Boy, no? Ito ba ito? Lagyan natin. Ano ang status ng mga anak niya na kinuha niya
from the Philippines. That's right. 'Di ba? Kasi pag nalaman ito ng state at saka ng USCIS na pinetition niya ito under the name of Erich Tulfo, then they're gonna be revoked too. At kawawa naman sila, mapapawi sila. Siguro yung anak niya rito na pinanganak na, hindi na, US citizen talaga. Yun ang ibig ko po sabihin. Yep. Bakit hindi niya sinagot ang mga paratang sa kanya sa interview, no? Wala. Why? He just wasted his time. No? Wala siya sinagot. Drama MMK lang. No? Tapos, may balita rin na siya ay military, no? Sa US. Pero binanggit niya na siya raw ay driver ng truck. So we do not know which one is which. Pero may nagsasabi na siya ay military. Kaya malaking scam to sa kanya, no? At nung 1980s, kung talagang ito pa, Mr. Tulfo Boy, kung talagang nung 80s, kasi explain naman ni Maharlika na nagbigay ng amnesty si President Reagan sa mga TNT. At sabi mo TNT ka, bakit hindi ka nag-apply? 'Di ba? Alam niyo mga chong, kung talagang TNT to si Tulfo at nangyari nga yung amnesty na yan ng 1980s, walang problema. Yan, lusot siya o hindi siya kukwestiyon ng tao, hindi siya didiktahan ng mga tao, hindi siya pipintasan ng mga tao ng Pilipino na pagtatakbo siya. Dahil pwede niya sabihin, oh yeah, I surrender to the US dahil nag-TNT ako and nabigyan nila ako ng pardon para maging immigrant to US citizen. And I renounced it to the Philippines dahil gusto ko maglingkod sa inyo. Yun lang yun eh. It's so simple. It's better. Pero hindi nga siya nag-apply kasi nga, isa na siyang Eric Silvestre Tulfo na ginamit niya as a citizen. Di ba? Ngayon, guilty ka ba? Kaya mo pinauwi mo si Maharlika? Damn. Ito pa. No? Saan na ba tayo? Teka. Ito naman mouse ko. Hirap. Ito pang masakit. No? Ayan. Sa COA, di ba? Ay, nasa na? Ito ang binigay niya sa COA, Appointments Review na Investigation Service ng Pilipinas. Nung check ba, in-appoint na DSWD. So, ang pangalan niya rito is Erwin Teshiba Tulfo. Again, sino si Enrich po, Mr. Tulfo Boy? Pinangalak siya sa Tacloban City, Leyte, August 10. Sino si Erich? Diba? The thing is, kaya natin tinatanong ito dahil it's really complicated para po kay Mr. Tulfo, no? Kaya pakinggan po natin si Ma'am Maharlika. Lumalabas na sinasabi niya dito, okay, sinasabi niya na nakuha daw niya noong 1988 Yan. ang kanyang American naturalization. Based on that article, makikita niyo naman dyan sa Google. So 1988, tignan niyo yung timeline. So nung nung hinihiring siya to confirm yung kanyang appointment as Secretary of DSWD, sinabi niya doon sa Commission on Appointments sa hearing na yon na 1988 niya nakuha ang kanyang American naturalization. Pero mga kababayan, dito sa letter, okay, from the embassy, okay, where is it, darling? Okay. Pero doon sa letter na pinost natin mula sa embassy, mga kababayan, ay una niyang nakuha yung kanyang, nag-apply pala siya ng passport noong 1991. Okay? Well, actually, alam na po natin yan. In-explain ko na rin po sa inyo. Binigyan ko lang po kayo ng quick view from galing kay Ma'am Maharlika. No, ang ano ko rito kasi ay may mga question pa, no? May mga nag-expose pa. At kung matatandaan nyo, no, ay itong si Marcoleta Marcoleta, ano ba yun? Nahilo na ako, puro Marcoleta na sa isip ko kasi gusto ko manalo eh. Anyway, ibig sabihin ay itong si Tulfo Boy ay nanumpa pa sa ACCIS. Questionable na nga ang status niya. Kaya nga siya tinanggal sa DSWD dahil sa questionable ang status niya tapos pinaupo pa sa ACCIS. Dahil bata siya ni Tamba at saka ni Marcos. Yun ang problema doon. So, ang akin lang kasi, talagang we can tell na ang batas talaga sa atin at saka yung mga politiko, talagang hindi pulpul. Mga talagang kapalboks na lang talaga. No? Yun ang ibig sabihin. But anyway, meron pang isang lumabas at naging interesado ko rito. Sabi ko, ano to? Diba? Parang sabi ko, ano to? Diba? Parang ganon. Isang si vlogcaster, no, nilabas niya yung tungkol sa libro, no? At pinakita niya po ito. At ni-research ko rin po ito, no? At meron talaga. May Tulfo po. Yan. The President and her men kiss the ass of Ramon Tulfo. Kung mababasa niyo yan, no? Oh. The liars, intimidator, extortionist in the Philippine media. Diba? So,
So, dito lumabas na naman ang mga bago niyang tatanungin na naman natin kung totoo to o hindi, pero may libro eh. 'Di ba? At itong taong tong sa baba ay kilala siya. So, panoorin natin ng konti ito si Mr. Vlogcaster. This is the video or content po ni Mr. Vlogcaster, courtesy po niya. Santos sa libro Liars, Intimidators, Extortionists in Philippine Media, page 209. So ito daw si Emily Tulfo na beat reporter noon. Kagaya ng sinasabi ng mga kaibigan natin reporter na nahuli daw ng Central Bank agents. Biro mo Central Bank agents pala. Sabi naman ng kaibigan ko, escorted by APSECOM or Aviation Security Command agents inside sa restricted area ng Old Manila International Airport Terminal while attempting to pass. So nagbibigay siya ng bundle of dollars. Ng bundles of dollars. Yan. At in other words, mga chong, na itong mga Tulfo na to ay base dyan sa sinasabi ni Mr. Vlogcaster ay nag-i-smuggling sila ng dollars. Kaya nung lumalabas nga na siya ay may documents o siya ay American citizen under the name of Enrich Sylvester Tulfo, at sinasabi niya sa kanyang report, sa kanyang vlog na wala akong pera, TLT ako, isang kayos na tukuha lang daw siya. The thing is, how do you manage or afford to buy the identity ng Enrich Sylvester Tulfo? Usually po mga chong sa Hawaii, meron po talagang ganyan. Come to think of it, unfortunately, talagang meron po nagbebenta ng ganyan. Nung araw, ngayon mahigpit na, syempre iba na ang technology ngayon, madali na matrace. Pero dati po, talagang may nagbebenta. It was ranging to like 200 to 300,000 pesos. No? And by that time, ganun mga presyo, malaki na yung 300,000 pesos, mga 200,000 pesos. So, ang tanong ko, saan siya kumuha ng pambili nun? Dahil wag na sa akin sasabihin na hindi talaga siya citizen. Siya TNT lang. Bakit kanyo? Di ba? Dahil may balita na naman na lumalabas, base po kay Ma'am Maharlika at sa mga kapitbahay na naman, ay meron daw yang, saan ba yun? Biniling bahay. No? Saan ba yun? May biniling bahay daw yan sa US, dito sa US, around 1.5 or 1.6 million. Diba? At meron pa rin niyang balita rin, dyan naman sa Pilipinas, na ang kanyang income daw ay 4 million lang. Pero ang totoo, meron niya 200 million sa kanya. Diba? Supposed to be pala, yan pala si Tulfo Boy ay ma-appoint pala. I-appoint pala sana yan ay Tatay Digong, pero alam niyo kanyang identity. Biro mo, smart talaga ang Duterte administration. Biro mo, kung katulad ni Bangag yan, ay nailagay na sa pwesto. Pero siguro alam nila na merong question itong pagkatao ni Tulfo kaya hindi na nilagay. I guess, baka yung contract na yung sa mga tourism ba yun na video na ginawa nila nung nagkaroon ng investigation sa Senado, baka na lang yun eh. Parang, sige, ito na lang. Dahil hindi kita mailagay sa pwesto, inayupak ka. Diba? Tapos ngayon, COMELEC is hand off dito sa kaso na allegation. The allegation daw, may papeles nga. Sumulat ang US Embassy, questionable at ididimanda siya. So that's not allegation, meron talaga. Diba? Dahil sa kayabangan, may libro pala about dollar smuggling, sabi nga ni Vlogmaster, diba? Inuulit ko lang po ulit yun. Mga chong, sino bang kawawala naman dito? Ito na naman mga Pilipino. Yan po ang aking naalala. Kawawala naman ng mga Pilipino sa mga tao katulad ni Tulfo. Again, hindi po natin sinisira si Tulfo. Hino-question lang po natin yan. At karapatan natin yan. Tayo mga Pilipino, tayong boboto, they need to know who are you. Pero sa mga sinabi niya na sagot, wala sa sinagot sa mga question ng mga tao at tinitira niya mga vloggers. Ngayon ang tawag niya troll. I don't know who are they. Diba? Yun lang po ang ibig ko sabihin mga chong. Dahil sa atin po, karapatan natin malaman kung sino ka. Pero booking ka na naman eh. Diba? So ngayon nagwawala ka na naman, nagagalit ka na naman, kung ano lang pinagsasabi mo, na keso si Maharlika, may asawang af-am. Diba? So ito yung mga tipong tao na guilty in action agad sa oras na yun. Dahil yun lang ang kaya sabihin. Yan yung mga, alam mo mga Pilipino, the thing is, pag tinatanong mo at hindi makasagot, maglalabas na yan kung ano para makalusot. Yan ang ginagawa ni Tulfo ngayon. Pero sana lang po ay ituloy ng US ang pag-investigate sa kanya at may extradition naman at pwede naman siguro sagutin ito ni Tulfo Boy. At syempre yung libro na ito na nakita nyo, unfortunately, meron palang ganyan. Hindi ko alam. Nalaman ko lang kay Mr. Vlogcaster. Thank you, Mr. Vlogcaster. At smuggling pala ng dollar sa mga magkakapatid na yan. So, it's really sad, no? Nabubudol na naman tayo. Kaya,
Ang akin lang po mga chong, again, nasa number 1 siya sa Senate survey. Wala tayong magagawa doon for now. But it's gonna be to you again. It's up to you again mga Pilipino. Maglalagay na naman kayo ng isang Tulfo at pangalawang Tulfo pa na naman o pangatlo. It's gonna be up to you. Yes, they helped the Filipino when they were in the media. Up to now, they're still in the media. But the politics is different thing. Nandito mga tukso, malalaman natin kung kikita sila rito o talagang tutulong sila sa bansang Pilipino katulad ni Tatay Digong. Di ba? You know. Para sa akin po mga chong, ilagay natin yung tamang dapat na maging senator, dapat na maging congressman. Kasi look at that. Look at what's going on right now. Yung mga nagsasabi sa mga Twitter, sa mga Facebook na kesyo, ganyan, 125 million, confidential fund, 11 days. These are people na, some of them are bayad. No? And they're using Sara Duterte to para mag-ingay. Para hindi masyadong maungkat yung pagkatao nila. And huwag tayo papayag. Ngayon, inuungkat natin ito si Tulfo Boy. He is number 1 in the Senate. That's fine. Pero sagutin mo, yung paratang sa'yo, huwag kang matakot. Tapang kayo Tulfo, di ba? Atapang kayo tao, di ba? Atapang. Oh. Pero, sagutin mo yung paratang sa'yo. Anyway, mga chong, before we end, I just want to let you know that voting these senators is really important itong 2025. The Marcos administration, aka Bangag, ay wala na. Again, it's really a chaos for them at sa mga Pilipino. Maawa tayo. Maybe we can put someone na mga bago na sabi nila na they're gonna help the Filipino to survive. Pati sa mga Congress. And good thing na si Atty. Vic Rodriguez, no, ay ibabalik na ang death penalty. It's about time. As si Congressman Marcoleta, he wants to help the Filipino to be comfortable. Like the paying, the kuryente, the tubig, something like that. Ika nga si Congressman Marcoleta, he wants to make Filipino better. Si Atty. Rodriguez naman, he wants the Filipino to be like a good people. Ay, kung gago-gago ka, death penalty ka. So maganda ang kanilang kombinasyon. Tulungan natin sila. Diba? Ibalik natin si Bato, ibalik natin si Bongo. But the thing is, maraming senador ngayon na nawala ng 3 years ago, pabalik-balik na naman. Huwag naman ganun. Maglagay naman tayo ng matino. Well, I'm not saying matitino sila, yung mga nilalakad natin, pero nasubukan na natin iba eh. Maglalagay ba na naman tayo ng 2 artista o 3 pa? Boksingero na naman. Ano mangyayari na naman? Magbabayad na naman kayo ng sweldo nila. Babayaran nyo sila for nothing. Akala ko ba tayo mga Pilipino hindi nagpapaloko sa mga ganyan? Nabudo lang nga tayo ng bangag eh. Papabudo na naman tayo. So, it's gonna be up to the Filipino. It's gonna be up to you. We are just trying to voice out. Sana po ay pag-isipan nyo mabuti na para di po sa inyo to. Huwag po natin isipin na, ayoko, bahala ka dyan. I don't like politics. No. It's still going to affect you. Kaya mga Pilipino, mga chong, let's be smart on voting the candidates. Okay? May internet na. Research them. Yan. Tulad ni Tulfo Boy. Nasa public na yung papeles na yan. Walang kalokohan niya. Ngayon, kung alam niya kasinungalingan niya papeles na yan, mag-file ka ng cyber libel or what? We'll see. Nang madikdik na mabuti. Okay? Anyway, hanggang dito na lang po at sana po ay gustuhan nyo ang ating pinag-uusapan. At again, meron po tayo susunod. And please, sa mga tao pong napadaan, mag-subscribe po kayo at mag-like at para umangat ang ating channel at mag-comment. Importante po yan. At tayo po ay napunta na sa 900. Oh, thank you po very much. No? At sabi ko pa nga po na kapag tayo po ay umabot sa 1,000, ay magkakaroon po tayo ng konting pabuya. Konti lang naman po, for fun. Okay? Ayun po yung aking appreciation po sa inyong mga subscribers, sa mga viewers. Maraming salamat po sa pag-support nyo sa channel na ito. Okay? Again, in behalf of Chong Talks at kay VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. God bless. Salamat po.